Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay recognition. Tahimik, malungkot, mataimtim, ganito natin maaring ilarawan ang tagpo sa Ebanghelyo ngayon. Isa ito sa mga bihirang sandali sa buhay ni Jesus na siya ay hayagang umiyak. At ang kanyang pagluha ay hindi dahil sa personal na kabiguan, hindi dahil sa takot sa krus na kanyang kakaharapin, kundi dahil sa hindi pagkilala ng kanyang sariling bayan sa pagdalaw ng Diyos sa kanilang piling. Sa harap ng kabuuan ng lungsod ng Jerusalem, si Jesus ay tumangis. Isang luhang nagpapahayag ng malalim na pag-ibig at nasasaktang puso. At sa lahat ng salita sa Ebanghelyong ito, ang isang salita na sumisigaw sa katahimikan ay pagkilala, recognition. Ang pagkilala ay higit pa sa kaalaman. Hindi ito basta lang pag-alam ng impormasyon. Ang pagkilalang binabanggit ni Jesus ay ang bukas na puso, ang pagtanggap, ang pagiging mulat sa kasalukuyan, ang pagbibigay pansin sa mga tanda ng Diyos sa ordinaryong araw, sa mga karaniwang tao, sa mga pagkakataong tila walang halaga pero may dalang mensahe ng langit. Ngunit sa halip na pagkilala, ang Jerusalem ay namuhay sa pagkamanhid, sa pagiging abala sa sarili, sa pagiging sarado ang isip at puso sa isang Mesiyas na dumating hindi bilang makapangyarihang revolusyonaryo, kundi bilang mapagpakumbabang guro, tagapagpagaling at tagapagpatawad. At sa gitna ng kanilang religiosity, ng kanilang kabisihan, ng kabighanian sa kanilang sariling mga plano, hindi nila nakilala ang Diyos na dumalaw sa kanila. Isang napakabigat na aral ito para sa atin. Ilang beses ba sa ating sariling buhay, ang Diyos ay dumalaw, kumatok, nagsalita, tumawag, ngunit hindi natin siya nakikilala? Ilang beses tayong naging abala sa ating mga plano, sa ating takot, sa ating galit, sa ating tagumpay, at hindi natin naramdaman ang presensya niya sa gitna ng lahat ng ito. Ilang beses tayong nanalangin ng malakas, ngunit hindi nakinig ng tahimik. Ilang beses tayong humingi ng tanda, pero binaliwala natin ito dahil hindi ito ayon sa gusto nating anyo. Ang pagkilala sa Diyos ay nangangailangan ng paningin, hindi lang ng mata kundi ng puso. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtanggap sa mga aral ng simbahan, kundi ang kakayahang makilala si Jesus sa mga hindi inaasahang anyo. Sa taong mahirap, sa batang umiiyak, sa matandang nag-iisa, sa kaibigang nangangailangan ng kausap, sa konsensyang bumubulong, sa katahimikan ng gabi, sa luhang hindi maipaliwanag. Minsan, hindi natin kinikilala ang Diyos dahil siya ay napakalapit. Masyado siyang malapit kaya hindi natin siya makita. Tulad ng hangin, naririyan siya, pero dahil sanay na tayo sa presensya niya, hindi na natin siya pinapansin. Hanggang sa dumating ang sandali na tulad ng Jerusalem, magsisisi tayo dahil nakita na natin ang pagkawasak ng ating loob
ng ating pamilya, ng ating bayan, ng ating mundo, at saka lang natin marirealize, nandyan pala si Kristo, pero hindi ko siya pinansin. Ang tagpo ng Ebanghelyo ngayon ay hindi lamang kwento ng pag-iyak ni Jesus sa Jerusalem. Ito rin ay paanyaya para sa atin na bumalik sa puso natin at tanungin, may pagkilala ba? O puro kaalaman lang? May bukas bang puso? O may takot pa ring sumunod sa landas ng Diyos? Ang hindi pagkilala kay Kristo ay may epekto hindi dahil nagpaparusa ang Diyos, kundi dahil ang puso nating sarado ay nagdadala ng sarili nitong pagkawasak. Kapag hindi natin kinilala ang Diyos sa pamilya, unti-unting mawawala ang pagmamahalan. Kapag hindi natin kinilala ang Diyos sa trabaho, dadalhin tayo ng ambisyon sa pagkapagod at pagkasira. Kapag hindi natin kinilala ang Diyos sa ating personal na buhay, mararamdaman nating tayo ay palaging kulang, palaging takot, palaging naghahanap ng kung anong hindi maabot. Ngunit ang mabuting balita ay ito. Kahit tayo ay paulit-ulit na hindi nakakakilala, ang Diyos ay patuloy pa ring dumarating. Siya ay Diyos ng pag-asa. Hindi siya sumusuko sa atin. Ang kanyang luha ay hindi puot kundi pag-ibig. Ang kanyang hinagpis ay hindi paninisi kundi paanyaya. Mga kapatid, ngayong araw, tahimik tayong tumigil at manalangin. Panginoon, dumadalo ka ba sa buhay ko ngayon? Sa anong anyo? Sa anong karanasan? Sa anong salita? Sa anong katahimikan? Mga kapatid, pagnilayan po natin, sa anong bahagi ng ating buhay tayo kailangan gisingin muli ang puso natin upang makilala ang pagdalaw ng Diyos? May pagkakataon ba ngayon na siya ay kumakatok, ngunit hindi natin napapansin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, patawarin mo kami sa mga sandaling dumalo ka, ngunit hindi ka namin nakilala. Puno kami ng ingay, takot at pagmamadali. Tulungan mo kaming buksan ang aming mata, pakinggan ang iyong tinig, at tanggapin ka sa kahit anong anyo mo na gustong dumating sa amin. Huwag mo kaming hayaang dumaan sa buhay na hindi ka namin nakikilala. Luha mo ang tanda ng iyong pag-ibig. Gawin mo rin kaming daluyan ng pagkilala sa iyo para sa iba. Amen. Palain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.